Magandang araw para sa lahat ng ating mga minamahal na mga senior citizens. Ngayon po mga lolo at lola, sa araw na ito ay meron akong ibabahagi sa inyo magandang balita na mangyayari sa June 28, 2025. Ano ba ito? Ang magandang balita po ay may magaganap po na payout sa ilang lugar sa Social Pension for Indigent Pensioners sa mga beneficiaries. At sa araw po na ito, ibabahagi ko ang mga lugar kung saan may magaganap na payout at saang lugar po ba ang payout venue at anong oras po. At dagdag na rin na inyong malalaman ang mga requirements at dagdag kaalaman na dapat ninyong pakinggan at nais ko pong ibalita ito dahil importante po itong malaman ng ating mga senior citizens. Kaya naman atin itong pag-uusapan. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension June 28, 2025 payout schedule. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang mga benepisyo ng ating mga senior citizens, payout ng ating mga senior citizens at updates kung ano yung mga dapat malaman pa ng ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung nais mo na maging updated sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At ngayon, hindi na natin papatagalin na pag-uusapan at ibigay ang lahat ng mga detalye na dapat na makuha ng ating senior citizens sa magaganap po na payout bukas June 28, 2025. Atin itong pag-uusapan. Let's go! Sa probinsya ng Agusan del Norte sa munisipalidad ng Buena Vista, ito po ang magaganap na payout sa June 28, 2025, that is Saturday or bukas, mula sa alas 8 hanggang alas 2:30 ng hapon. Sa Barangay Rizal at Barangay Malpok, ang ipong payout venue ay magaganap po sa Rizal Covered Court. Sa Barangay 1, 3, 6, and 10, ang inyo pong payout ay magaganap po sa Barangay 1 Covered Court. Barangay 2, 4, and 5 ay magaganap po sa Barangay 2 Covered Court at until 12 noon only. Barangay Sakul 7, 8, and 9 magaganap po ang inyong payout sa Sakul Covered Court. Barangay Simbalan magaganap po ang inyong payout sa Simbalan Covered Court. Barangay Lower Olave, sa Lower Olave Covered Court magaganap po ang inyong payout. Barangay Ginabsan magaganap po ang inyong payout sa Ginabsan Covered Court. Barangay Sangay, sa Sangay Covered Court magaganap po ang inyong payout. Barangay Manapa, sa Manapa Covered Court magaganap ang inyong payout. Barangay Malapong and Barangay Taluaw, ang payout venue ay magaganap sa Taluaw Covered Court. Barangay Alubihid, ang inyong payout ay magaganap sa Alubihid Covered Court. Barangay Abilan, ang payout venue ay magaganap sa Abilan Covered Court. Barangay Matabaw, ang payout venue ay magaganap sa Matabaw Covered Court. Barangay Makalang at Barangay Agungong, ang payout venue ay magaganap po sa Agungong Covered Court. Sa lahat po ng mga senior citizens, may magaganap po na payout sa Banaba Center Covered Court sa lahat po na 58 senior citizens sa June 28, 2025 alas 10:30 ng umaga magaganap po ang inyong payout. May magaganap po na payout sa Barangay 2 Senior Citizens Social Pension sa June 28, 2025 Saturday sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. At ang inyong pong payout ay magaganap po sa Barangay 2 Covered Court. Sa mga senior citizens sa Jampang Senior Citizen Social Pension Payout po ay magaganap sa June 28, 2025 sa alas 9 po ng umaga. At pupunta po kayo sa Hayunan Covered Court dahil doon po magaganap ang inyo pong payout. At yun po ang mga lugar, payout venue at payout time na mag-payout sa bukas June 28, 2025.
At nasanay nakuhanan niyo po ng aral ang ating content for today at nais ko talaga itong ibahagi dahil marami pong mga senior citizens ang dapat makaalam sa ano bang balita or update patungkol sa kanilang payout and many things. At sa mga nagtatanong, sir, bakit hindi po kasali ang aming lugar dyan sa inyo pong na-mention? Ano po yung pwede namin gawin dyan para ma-update kami? So ang pamaraan po ng ating mga social pension personnel na kung saan pinapalam po nila ang pag-payout po sa dalawang pamaraan. Una, ang post online. Kagaya ng aking ginawa ngayon, ito po ay pinapost online at akin pong ibinabalita na sa gayon meron kayong update. So yung iba naman ay pinapost lamang po sa kanilang anong tawag dito, sa barangay. So kung hindi po na-post dito sa social media, so yung gagawin niyo po is pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po kung ano yung update patungkol sa inyong social pension for indigent pensioners payout. Nang sa gayon meron kayong idea kung ano yung dapat ninyong gawin, dapat ninyong malaman at dapat ninyong kilatisin na mga bagay patungkol dito sa inyo pong rights to get the pension kung inyong pangalan po ay nakalista. So, ngayon, sa puntong ito, ibibigay ko ang mga requirements at dagdag kaalaman na dapat mong malaman patungkol po sa payout na darating. So, let's go at pag-usapan ang complete details ng requirements. Kung senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo.
pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. At yun po ang kumpletong detalye sa mga ganap po na payout bukas. Pangalawa, ibigay ko na rin ang kumpletong detalye ng mga requirements at ngayon naman po dagdag kaalaman para po sa magaganap po na payout bukas June 28, 2025. Dahil naganap na po ang MPAX dito sa ating bansa, ang dapat po natin gawin ang magiging safe po tayo. So ang dapat natin gawin, una is magsuot po tayo ng face mask. Pangalawa po, magdala po tayo ng sariling alcohol. Pangatlo ay mag-social distancing. Pang-apat ay sumunod po sa lituntunin ng DSWD patungkol po sa inyong payout. Kung kinakailangan niyo po ng assistance or assistant sa inyo pong pag-payout, ay pwede po kayong magdala nang sakin po ay meron kayong katulong. Yung iba nga baka mahirapan na po sa paglakad, so kinakailangan po talaga ng tulong. So kumpletuhin po yung mga gamit or requirements para hindi po maibalik po or hindi po mapending po yung matatanggap ninyo. At ibinigay ko na ang dapat ninyong i-comply na mga requirements, and I hope that it is very clear na ibigay ko na lahat dito sa aking vlog. At yan naman po, hanggang sa huli nating pagkikita. Ako po si Ruel Medesatano, nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta sa aking paggagawa ng vlog dito sa YouTube. Bye-bye and God bless.